But we will type. Ita-type natin kung ano command and the value for that command. So, dalawang part ang ipapakilala ko sa inyo. First one is the drawing area. So, si drawing area, yan yung mukha may mga grid lines. So, pag may nakita yung mga grid lines, those are the part of AutoCAD where you can draw. Now, ito ang isa sa pinakamahalagang part ng AutoCAD. Yung tinatawag natin command line bar. So, si command line bar ay kulay puti. Kita niyo yan? Ang nakalagay sa kanya is type a command, meaning you need to type there. Diyan kayo magta-type. So, ang example natin kahapon, meron tayong chop. Ayan na naman, walang chop. Doon po. Saan? Ayun po, ma'am, sa pangalawang gabi. The value of 20, 10, 7. But this one is 3D. Now, para maging 2D siya, para hindi naman kayo mahirapan, dahil 15 minutes lang ang inyong practical time, yung inyong time para to accomplish the practical activity, ito muna ang ating gagamitin. Ano rin magta-type dito sa command line bar. Makinig kayo muna bago kayo magdaldalan. So, type REC. Click nyo muna pala, sorry. Type REC. Ano, nakita nyo? Nag-type na siya. But definitely, walang nangyayari. Kita nyo yan? Ano ang dapat natin gawin para may mangyari? Enter. Yan, very good. Enter or space bar. That is yung paggamit natin ng ating command. So, pag enter natin, ano napansin nyo sa ating mouse pointer, sa crosshair? Nawala yung maliit na box, di ba? Kanina may maliit na box siyang ganyan, di ba? So, pag tayo ay nag-command dyan, nasa drawing mode na tayo, nawawala yung maliit na box. Malalaman nyo sa mga susunod natin lesson kung ano ang dahilan. So, pag ganyang naka-crosshair na lang siya, walang box, basahin nyo yung nasa command line bar. Ano sinasabi dyan? Specify. So, ang ating rectangle ay may mga corners, di ba? Ang gusto ni AutoCAD is for you to specify kung anong corner din ng ating rectangle. Para yung pag nagdo-drawing kayo, di ba pag nagdo-drawing kayo, unang lapat ng inyong lapis. So, that is specifying the corner. Same goes with our rectangle or AutoCAD. Unang lapat ng drawing nyo. So, all you need to do is click. O ano ang gagamitin natin pag-click? Use the mouse. So, meron nga agad tayong tatlong klase ng button sa mouse. So, ano ang gagamitin nyo? Left or right? Left. Kung kayo ay nanggugulo lang, huwag na kayo sumagot. Kasi ang peg nyo ay salot. Oh, ano? Left, right? Left. So, click anywhere on your drawing area. Pag sinabi kong drawing area, yun lang merong grid line. Hindi po porke sinabi kong click anywhere kung saan-saan na kayo nag-click. Sa drawing area lang talaga. O click somewhere here. Kung saan nyo man i-click yan, wala akong pakialam actually. O ano napansin nyo? Nagbubuo na siya ng rectangle. Box. Now, kagaya na nabanggit ko ng mga previous lesson meetings natin, may sukat lahat. So, ang sukat na gagamitin muna natin sa ngayon ay at 20, 10. So, paano sa tingin nyo ang magiging drawing ng ating rectangle? Ganito ba? O ganito? O number 1 or number 2? Number 1 or number 2? Who says number 1? Who says number 2? O, anong dahilan niya number 2? Wala kasi pa nagdas ng... O, sino nagsabi? Very good. X-axis ang mauna. Like I mentioned, Cartesian coordinate system ang ginagamit ni... Kita niyo yung at. Paano tinatype ang at? Hold it. Hold it. Number 2. At 20, 10. Ano ang kasunod niyan? Enter. Very good. Nasaan na yung dinawag natin? Wala.
Meron talaga. Lumiit. Lumiit, maliit kasi ang... Ayun! Cute na natin dinrawing. Ayan ang at 20, 10 natin. Diba? Ma'am, paano sinusubo? Paano niyo po sinusunod? O, ito na nga. Diba tayo ay merong mouse? Yan. Ang ating mouse ay may 3 button. Number 1 is for selection. Number 2 is for the option. And number 3 is for navigation. Ano ang tinatawag nating navigation? Scrolling. Yan. Meron tayong tinatawag na zoom in, zoom out. So, how do we zoom in? Point. May sound. So, zoom in is pushing it or scrolling it forward. So, pa-forward, zoom in. Pag-backward, pahila, then it is zoom out. Huwag kayo magkakamali sa zoom in at zoom out. If you want to zoom in on a specific part of your object, halimbawa, gusto nyo dito mag-zoom in, then make sure itatapat nyo yung crosshair nyo sa part na yon. Zoom in kayo doon, then it will be at the center of your screen. Now, kapag nag-zoom in kayo sa part na to, then definitely mawawala yung drawing nyo. So make sure na pag mag-zoom in kayo, kasama yung object. Doon nyo itatapat sa object dahil doon lalapit ang inyong screen. Kakain na yan. Ito ang nagiging problema ng karamihan. Yan. Yan. Nasaan na yung object natin? Again, si AutoCAD ay infinite drawing area. Walang katapusan ang drawing area ni AutoCAD. So, ang pinaka-tendency niyo dyan as a new or a beginner user of AutoCAD is maligaw. Nawawala yung inyong drawing. Hindi po nawawala ang inyong dinrawing. Kayo ang nawawala. Di ba? Nandyan lang kasi yun. O, paano natin hahanapin? Kahit anong gawin kong mag-zoom in na mag-zoom in, hindi na siya makikita. Again, di ba sabi ko, kapag mag-zoom in kayo, itatapat nyo doon sa object nyo. Eh, nawawala na nga yung object nyo. O, hindi na makita. So, paano gagawin natin pag ganyan? Again, ayun, ang navigation natin, yung scroll wheel. Ang scroll wheel ay hindi lang ang zoom in at pag-zoom out. Napipindot yan. So, what do we do with our scroll wheel? Double click on your scroll wheel. Double click. O, ano nangyari? Bumalik tayo kung sa area kung saan may drawing. Yes, halimbawa, ito ang area na may drawing kayo. Yan, di ba? Yan yung may area may drawing kayo. Circle. Yan. O, naligaw na ulit. Niligaw kayo ni Ma'am. O, yan, naligaw na. Hindi na makita. O, saan sa tingin nyo ang ating drawing? Nasa banda dun. Sa bundok. Banda dun. Ayun mo. Nasa east. Saan? Wala. Tatagal kayo. 15 minutes lang talaga meron kayo. Double click. O, ayun. Nakikita nyo kung yung area na may drawing. Double click the scroll wheel. Now, paano naman kung gusto nyo lang i-move? Halimbawa, wala sa center to. Alam nga mag-zoom in, zoom out kayo. Gusto nyo nasa center yan. Ang tawag doon is pan command or PAN. So, paano nyo gagamitin ng pan command? Scroll wheel again. Navigation key nyo yan eh. Click on it, hold it. Click, hold, hanggang makita nyo yung kamay na nakaganon. Bengkong na kamay. So, you can move your paper or your drawing area freely doon sa ating screen. Ma'am, paano po pag wala kaming mouse? O, paano nga ang gagawin nyo pag walang mouse? Magdala kayo ng mouse. Yan yung maganda. O, yung mga walang mouse, wala kang magagawa. Siyempre, tuturuan ko kayo kung paano gumawa without a mouse. So, ang gagawin nyo lang is yung touchpad, di ba? So, while using touchpad, paano kayo zoom in, zoom out sa phone nyo? Ginaganon po. Yeah. O, ganun din sa touchpad. O, di ba? Paano Zoom in, zoom out. Ano lang ah. O, zoom in. Pabuka. Ganun. Eh, alam namang ito, parang napakahirap. Yung dalawa na lang. O, di ba?
So, pabuka ang zoom in. Ayan. Ang zoom in, pabuka. Siyempre, tatapat nyo rin. Pag zoom out, paano? How about the pan? Paano ang pan? Eh, wala naman tong pwede tayong i-click, then move, di ba? Wala. So, ano gagawin? Eto, hanapin nyo to, yung mukhang kamay. Sa gilid. Meron nyo sa gilid lagi. Hanapin yung mukhang kamay, click on it, then you can move your Hold down. double click hold sa touchpad. Nakita nyo? Double click hold sa touchpad. Ma'am, gusto ko na mag-drawing ng iba. Eh, mukhang kamay pa rin yung aking yung aking mouse pointer. Paano po ang gagawin ko? Babalik pa rin. ESC, escape. So, ESC is located on the top left corner of your... Huwag na muna yun. Tabi na. Ayun nga, katabi nga pala. Ayun, escape. So, balik tayo sa dati. How about nawala kayo, naligaw? Ang tulig, naligaw. Wala, liligaw ko muna kayo. Naligaw yung human. Naligaw ang human. Alam niyo ba kung bakit human? Ang tawag ko pag pinanggigigilan ko ang estudyante ko. Ang kapi sa hair, ang kapi sa scalp. Oh, nawala. Naligaw na. Ano ang gagawin natin? Ha? Ano? Tulong. Hingi na tulong. Ma'am! Adya. Ayan. Oh, next. Pag naligaw kayo ganyan, ito ang zoom extends na tinatawag. Kita niyo yan? Yung X doon sa kakaside. Click on it and ayan na. Bumalik na kayo sa may drawing. Ayun o, zoom extends. Kita na? O, maliligaw pa ba? Now, you will draw. Pag sinabi ko, draw a circle. Ano command sa tingin nyo ang itatype nyo? Sir. C, enter, or if you are not sure kung anong command ang gagamitin nyo, type circle. Kung ano yung sinabi kong shape, yun ang itatype nyo. Everyone, draw a circle. Type nyo circle. Type, or you can type C. Sinasabi ko na sa inyo. C. Babasahin nyo lagi ang sinasabi ni AutoCAD. Anong sabi dyan ni AutoCAD? Specify center point. O, pag sinabing specify center point, anong gagawin? I-click kayo anywhere on your screen. Kasi pinag-specify nga kayo ng center point. O, click anywhere on your screen. O, ayan na. Nakagawa na kayo circle, di ba? O, ano ang gusto nyo sukat ng ating circle? Ano kaya kasi dyan? Specify the radius. Meaning, you need to input a radius. Ang laki naman. Yung 2010 lang naman, 20. O, 20. 20. 25. Well, O, 25. Bakit walang at? What? Sa tingin nyo, bakit walang at yan? So, wala yung Kanina side. may at, ha? wala po siya ibang side. Very good. Wala kasi siyang kasamang ibang value. Iisang value lang ang hinihingi sa inyo. Walang ibang side. Alam ko naman may at kayo dyan. So, sabi niya, 25 daw. O, ayan. Nag-type ako ng 25. Ano gagawin ko sa 25? Enter. Enter. O, ayan. So, you have there a circle with a radius of 25. Kita niyo yan? Okay na. How about polygon? O, give me, ano? Paul. Kung hindi kayo sigurado, i-type nyo ang polygon. But, the shortcut key is POL or Paul. Then, anong gagawin ko dyan sa POL? Enter. Enter. O, yan. Ano sabi dyan? Enter number. O, ilang sides ang gusto niya na polygon? 9. Anong 9? Nonagon. Nonagon. Type 9. Ano ang gagawin ko sa 9? Enter. O, huwag niyo kakalimutan ng enter. So, wala pa rin nangyayari. Anong sabi dyan? Specify the center of polygon. Meron bang center ang polygon? Meron? Ang hinahanap kasi Malay lang.
Ayan, very good. Circle lang talaga ang may center. Polygon, wala talaga. So, bakit specify the center of polygon? You need to know na ang pag-drawing ng polygon kay AutoCAD is the same as drawing a circle. Dahil hindi naiintindihan ni AutoCAD ang multiple-sided shape. So, it is considered, ang tawag sa kanya ay inscribe. Inscribe. So, meron niyang center point. Why? Meron kasing circle. At pag hinanapan kayo ng sukat ng inyong, ng ating AutoCAD, halimbawa, specify the radius. It can specify the radius dahil meron nga tayong circle. So, ang radius is from the center point hanggang doon sa linya ng ating circle. Saan ba nagtatouch ang linya ng ating polygon with the circle? Doon sa mga corner. Di ba doon sila nagtatouch? Sa mga corner? So, that is the radius. Yan yung sukat. How about in this case? Ito yung ating center point ng circle. So, saan nagtatouch ng ang ating polygon at circle? Sa side, sa line. Ayon, sa side. Diba? So, iyan ang pag kayo ay gumawa using the inscribe and circumscribe with the same radius, magkaiba ang size nun. Let me show you. For example, specify the center point of polygon. Have I specified it na? Yes, diba? Mag-zoom out. Ayan. O yan, nag-specify na ako. Enter an option. Is it inscribe or circumscribe? Dito kayo tumingin. Pag kayo bukas ay walang nagawa, bahala na si Lord sa inyo. So let's start with the inscribe. Nakita nyo? Inscribe. Nasa corner yung ating, tingin doon, nasa corner yung ating radius. So let's say 10 ang radius na ilalagay natin. So this is the size of a nonagon with a 10 radius. How about again polygon? Then circumscribe tayo. Same. Gawin natin is 10 ang ating radius. O alin na mas malaki? Circumscribe because sa labas yung ating di ba? Same size of the circle but definitely not the same size ng polygon. So kayo, pag nagpa-drawing ako, meron kayong i-specify ako. For example, line number 1, draw a nonagon. Line number 2, a heptagon. Number 3, octagon, pentagon. So meron tayong 5 linya. Then, magkakaiba pa yan. Is it inscribe or circumscribe? Kung inscribe ang gagawin, definitely malalaman ko agad ang size niya. So, iyan yung ating magiging output. Now, ano pa ang ipapagawa ko sa inyo? Siyempre, gigradean ko yan. So, paano ko yan? Check-checkan. Ganito ang ating grading system. Kaya na yan. So, this one, or this activity is actually done under 1 minute kung marunong kayo mag-AutoCAD. Kaya nyo yung gawin. Wala pang 30 seconds, kaya nyo yung gawin. Kung kayo ay marunong gumamit ako. Since kayo ay beginner, paano kayong gigradean? So, ganito ang grading system natin. 10 points, huminga lang kayo at nag-save ng inyong output. Walang laman yung inyong file, that is equals to 10 points. Bakit? Nandun kayo eh. Pag nagpatanga-tanga lang kayo eh. Tangi lang kayo dun eh. Sorry. O, nandun kayo, present kayo, but kung wala kayong file na nakasave sa ating computer, you will get 0 points. Dapat meron kayong file doon. May pangalan nyo, attendance nyo yun. Meaning, pumunta kayo doon sa ComLab. May 10 points na agad. Bagsak po yun. Bagsak na bagsak. That is equals to 68 points. Ang passing nyo ay 75. O, paano ang gagawin? O, ganito na ang gagawin. Paano i-save ang ating file? So, pag mag-save kayo ng ating file, ayun lang ang hahanapin nyo. Or, you can type or you can type on your keyboard Control plus S. Very good. So, Control, hold it, S. Nakita nyo? So, pagka-Control S nyo, or punta kayo doon
sa ating application menu. Yung letter A na kulay pula, nag-iisa lang yan na kulay pula dyan. Wala kayong ibang makikita kung na kulay pulang letter A kundi yan. Baka maligaw pa kayo, click nyo yan. Ayun yung save. Click na save. So, makikita nyo yan. Ma'am, saan po namin save dyan? So, dito kayo pupunta sa drop-down menu. Kita nyo yung drop-down menu yan. Magkakaiba ng itsura yan. Pero ito lang ang pupuntahan nyo, yung arrow na pababang yon. Click on it. Punta sa Data E. Data E. Click on it. May makikita kayo dyan inyong folder. So, these ones are folder ng previous kong mga estudyante. So, let's say, ito yung folder nyo, Rizal. So, that one is Aguinaldo. We have the Silang and many more. Binura ko na yung iba. So, let's say, ito yung inyong folder. O, ayun, may isang activity. Diba? Dilakrut. Dilakrut. O, sa inyo, De Leon. O, Dilakrut na rin. O, yan, activity nyo. So, ano, papalitan nyo para alam kung nandun kayo. File name. Ito ang file name. All you need to do is click on it. Magkakaroon ng highlight na blue. Backspace nyo lang. Natin mabubura. Lahat mabubura. Kita nyo? Then type activity. Activity 2. 2 na to. Activity 2. Paano ang underscore? Shift. Then yung dash. Ano? Katabi ng 0. Yan. Ano ang apelido? For example, ang apelido nyo ay De La Cruz. Yan. Ay, dalawa kayo ang De La Cruz sa section na to. Si De La Cruz Princess at si De La Cruz Joy. So, ayan na si De La Cruz Joy. So, alam nyo na itatay nyo is De La Cruz. Si Princess na lang. Ayan na si Joy eh. So, De La Cruz P. Ayan. Si Princess. Ano ang gagawin natin pag meron ng file name? Save. O, save nyo na. Pag nakita nyo ang activity 2, De La Cruz P na nakalagay dyan, ayun pa, baka naman maligaw kayo, ibig sabihin, nakapag-save na kayo. Yes. Na-save nyo na. Matik na yun. Meron na kayong 10 points. Now, pag sinabi ko na i-close nyo na ang application, pag sinabi kong close file, ito ang close file. Kita nyo yun? X sa tabi ng file. X sa tabi ng file name. Close it. Meaning, pinapa-close ko lang ang file but not the application. Pag close application or close AutoCAD, ayun. Pinapa-close ko na yun. Okay, close nyo lang yan. O, okay na tayo doon. May question kayo sa grading system natin? May question kayo sa gaganaping